Hi guys, today is Thursday and September 12, 2024. So, meron na tayo i-share for today's video. Actually, nakapag-vlog na ako last 2 days and hindi ko siya in-upload kasi wala lang, ayoko lang siya i-upload dahil siguro I'm not ready to upload. But this time, baka i-upload ko to dito sa vlog ko. And nakita nyo naman na ilang months na rin ako hindi nag-vlog. Hindi nagpo-post ng mga review products or daily vlog namin or travel vlog. Kasi nga, wala pang time mag-vlog kasi meron tayong ginagawa. And today is, bakit ba ako nag-vlog? Gusto ko lang i-share dito sa vlog na to na yung husband ko tsaka ako medyo may nagkakaroon kami ng alitan, and yung alitan na to is parang kumbaga sa salita lang na hindi magandang pakinggan. And lately kasi this past few months, basta this year lang, nangyari kasi yung about sa crypto na yan. And up siya, guys. So, nabigla talaga ako that time kasi my husband never tell me about that kind of apps na which is nga yung crypto. And siguro after a few months sabihin natin mga 3 months bago pa siya nag-start. Before kasi hindi talaga siya ganyan. And dumating sa point na siguro yung time na naghanap siya ng ibang work. Ka-apply kasi siya before kasi nga natanggal siya dun sa isang trabaho niya dahil dun sa kakaalis-alis niya, pag-gym niya sa labas. So, natanggal siya. And ayun, nag-try din siya ulit na mag-apply sa iba. Nakapag-apply siya. So, okay naman. Habang tumatagal siya sa work, para sa akin lang, parang na-influensyahan siya dun sa mga ka-office mate. Ayoko magbigay ng name, pero basta may sigurong naglalaro ng ganyan same na na-influensyahan siya, tapos never niyang sinabi sa akin. And sobrang nasabi niya sa akin na that time, sobrang busy ko din sa phone. And parang, akala ko babae naman yung sasabihin mo, yun pala, crypto. And that time kasi parang, meron siyang sinabing amount na pinasok. Which is okay lang sa akin kasi parang maliit lang naman. And siguro dahil meron siyang plano that time na sinasabi nga niya sa akin is about sa amin. And so, pumayag naman ako. Mga ilang siguro hindi pa umabot ng 1 buwan kung di ako nagkakamali. Nagpasok ulit siya ng pera. So, nasaktan ako kasi never niyang tinabi sa akin. Although matagal na yun, ina-open ko lang ngayon. Bigla ako na ganun kalaking pera ang pinasok niya. In 1 month, hindi ko alam kung mali yung month na sinabi ko. Basta, ganun-ganun lang. Naglagay siya ng ganun kalaking Yung perang yun, hindi siya like more on cash. I think parang inutang niya ito. So, ayan na, dumating na sa point na medyo hindi na kami nagkakaintindihan. Nag-away na kami. Tapos, kasi nga nasaktan ako kasi hindi niya sinabi na ganun yung mangyayari. Tapos, ang sinasabi lang niya sa akin is may plano nga siya para sa amin. Kung may plano siya, dapat ilagay niya ako sa part na yun. Kumbaga, dapat pinag-usapan namin para magkaroon man lang siya ng idea at mapigilan ko man lang siya. Pero actually, tapos na yun. And, ayun, nangyari na nga. Nangyari na yung mga ganun. Nagkaroon siya ng anxiety that time. Halos iyak-iyak siya. And ako talaga napaka-very strong ko that time. Ginabayan ko siya. I mean, yung kahit nang umiiyak siya, pero nandyan ako kasi sinasabi ko siya, okay lang yan, darating din tayo sa magiging okay din tayo. Ganyan. Mababayaran mo rin yung utang mo. Ganyan. Tapos, ayun na nga. So, siguro ilang weeks din siyang hindi makatulog. Nag-iisip kung paano niya mabayaran yung utang mo yun. Ang sabi ko sa kanya, tatay ka, ikaw yung pinaka bakod ng family.
ikaw yung pinakamataas sa amin. Na, which is, ikaw yung bumubuhay sa amin. Ikaw yung nagsusupport sa mga anak mo. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpapadala dyan sa emotion mo. Kasi kung magpapadala ka sa emotion mo, ang mangyayari is, matutumba ka. Matutumba ka, ma-stress ka, basta may mangyayari sa'yo. Yun yung sinabi ko sa kanya. Lagi ko sinasabi sa kanya pag every time na nakikita ko na umiiyak siya talaga. Siya, ano ba? Sabi ko, ibangon mo yung sarili mo, sabi ko sa kanya. Gawan mo ng paraan. Kasi kung iiyak lang tayo ng iiyak kasi walang ginagawang paraan, hindi masasolve ang problema niya. Nakinig naman siya. So, tapos nakausap niya yung mga kapatid niya, tinulungan din siya, yun kasi syempre sa side namin, wala rin naman talaga ako maitutulong sa kanya. Sobrang away namin, after nun, away kami ng away. Ang sabi ko sa kanya is, ikaw yung haligi ng tahanan, dapat maging malakas ka, huwag kang magpapatalo dyan sa mga ano na yan. Sabi ko, darating din sa point na magiging okay tayo. Siguro dahil ito na yung sign kung bakit yun nga hindi natuloy yung pinagbubuntis ko. Baka kasi dahil dun, ito yung mangyayari sa amin. So, ayun. Sobrang basta bumalik-balik na lahat yung mga nangyari before. Binibigyan ulit tayo ng pagsubok. At kung na-share to, no? Kasi minsan kasi, dapat bawat mag-asawa, dapat nagkakaroon ng communication. Nag-uusap para maintindihan nyo. Minsan kasi ako guys, pag kunwari galit na ako, tapos hindi niya maintindihan. Iba kasi lahi ng mga Chinese sa mga Pilipino. Sa Pilipino kasi is more on emotion kasi tayo, tapos more on sinasabi natin. Ako kasi, siguro dahil sa kinalakihan ko na rin, sumisigaw ako, nagwawala ako before, nag-live-in pa lang kami. Pero ngayon, ang nangyayari na lang is, sumisigaw ako, nagagalit ako, tapos pag super-duper galit na galit ako, magmumura ako. Ganun ako. And ang Taiwanese kasi, sila yung tipong, kahit na nandun ka na sa stage na sobrang napaka-emotion mo, hindi nila mararamdaman yun. Hindi nila, kumbaga, wala silang ganong emotion na katulad ng emotion mo. May emotion sila pero hindi nila pinapakita. Hindi nila pinaparamdam. Ganun yung ugali nila. So, ayan, maliban tayo dyan sa mga na yan. Na-share ko lang to kasi, this past few days ulit, few weeks, di ko na naman alam na ganun ulit yung ginawa niya. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit mo ulit, bakit ka ulit, natalo ka na nga, tapos ito na naman yung ginagawa. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin siya na nagpupuyat sa gabi, madaling araw. Pati ako napupuyat kasi tinitignan ko siya na ginagawa niya. Ayun, ganun pa rin, si Crypto pa rin yung inaano niya. Parang may nag-ano siya doon. Hindi ko sure kung hindi siya makamove on dun sa nangyari sa kanya. Or nag-hope siya na yun nga, mabalik yung perang na ipasok niya dun sa crypto. So, para sa akin kasi is, sabi niya marunong na daw siya ngayon. Marunong na daw siya maglaro. And, wala kasi akong trust sa mga ganun. Unang-una pa lang, alam na niya kasi talaga ay yung pinakauna talaga na gumawa siya ng ganyan. Alam niyang ayaw ko talaga yan. Kasi parang kasi yan parang gambling. Kumbaga, pumapasok ka ng pera dun pinapasok mo yung pera dun, nag-expense ka ng pera. Lalagay ka ng pera. Tapos, syempre, hindi mo naman nakikita yung future kung mananalo ka o hindi. So, ganun talaga siya. Parang trading. Ganun. So, ngayon, ganun pa rin yung ginagawa niya. Nasasaktan ako kasi hindi ulit niya sinabi sa akin na nagpasok siya. Lately lang niya sinabi na tapos na siyang nagpasok ng pera. Sabi niya, 5K daw ata. Tapos sumunod, 10K ulit. Ayan, natatakot na ako talaga. Sobrang natatakot na ako na ano na yung mangyayari sa niya.